Naglakad na silang tatlo patungo sa kinarurunan ng banana boat. In fairness, maraming tao ngayon ang hindi nakahubad. Halos lahat yata ay nakabikini at shorts lang. Hindi na tuloy maiilang si Claire. Kuya, we want to rent a banana boat, sabi ni Paulina sa isang lalaki. Ilan ba kayo? Tanong nito. 3 po. Sakto. Yung banana boat na yun, naghahanap ng 3 tao. Dalian niya at baka maunahan kayo. At itinuro ng lalaki ang isang banana boat sa hindi kalayuan. May mga nakasakay na doon pero kulang pa nga. Nagpasalamat na silang 3 at nagpatiuna na sa banana boat na itinuro ng lalaki. Nang tanungin nila kung available pa, oo raw. Kaya naman sumakay na sila. Bali, nasa unahan silang 3. Nasa pinakauna si Danilo, pangalawa naman si Paulina. At pangatlo siya. Napakapit na lang si Claire nang mahigpit sa handle ng sabihin ng isang lalaki na lalayag na raw sila. You're here, Claire. Sandaling natigilan si Claire nang marinig yon mula sa likuran niya. Nagtataka niyang nilingon ang likod at bahagya siyang napaatras nang makilala kung sino yun. It's Juan Miguel at sa likod nito, nandun ang 2 nitong kaibigan. Tapos may ilan pang lalaki sa likod ng mga ito na hindi naman niya kilala. Nandito ka, Juan Miguel? Hindi makapaniwala niyang tanong. Yap, kanina pa. Paulina and Danilo, Hindi na niya nagawang ituloy ang iba pang sasabihin nang biglang umandar na ang banana boat. Sa tulong ng speedboat, nakakatakbo rin ang sinasakyan nila dahil nakakonekta ito sa speedboat. Hindi na siya umimik. Napapikit na lamang siya nang unti-unting bumilis ang banana boat. Ang mga kasama niya ay nagsisigawan na, samantalang siya ay parang pipi ng mga oras na yun. Oh my God, Lord! Ang saya-saya, sigaw ni Danilo sa unahan. Habang lumilipas ang minuto, palayo ng palayo ang speedboat sa pangpang hanggang sa hindi na makita ang Paradise Island dahil sa layo na nila. Halos nasa malalim na bahagi na sila ng malaking karagatan. Oh my God! Bumalik na po tayo, please! Sigaw niya. Nanginginig na ang mga tuhod niya dahil sa tindi ng kaba. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Aligaga siya. Claire, ang saya dito. Hindi ka ba nasisiyahan? Hindi, ayaw kong narito, please. Tugon niya kay Paulina. I'm here, Claire. Just relax, okay? Narinig niya ang boses ni Juan Miguel malapit sa kanya. Binalingan niya ito, ngunit biglang nagdikit ang mga labi nila. Dahil sa gulat, napabitaw siya sa hinawakan, dahilan para madulas siya, pababa sa banana boat. Kaagad siyang nahulog sa dagat at lumubog. Sinubukan ni Claire na umahon, ngunit hindi niya magawa. Paibaba siya ng paibaba ng mga sandaling yun. Maalam naman siyang lumangoy, ngunit hindi niya magawa. Ginawa na niya ang lahat, ngunit wala talaga. Hanggang sa ilang segundong lumipas, unti-unti na siyang nawala ng hangin. Ngunit bago siya mawala ng malay, bigla niyang naramdaman na may humawak sa kamay niya. Pa, Claire? Shit! Sunod-sunod na napamura si Juan Miguel nang biglang mahulog si Claire sa dagat. Kaagad siyang tumalon at dinako ang kinarurunan nito. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya ng mga sandaling yun dahil sa nangyari kay Claire. Hinanap niyang dalaga sa ilalim ng dagat at nakita niyang sinusubukan nitong umahon. Ginamit niya ang buong lakas niya para mailigtas ito. At nang makalapit siya rito, agaran niyang hinawakan ang kamay nito at hinila pataas. Nang makaahon, kaagad siyang kumuha ng maraming hangin at kalaunan ay binalingan si Claire na walang malay. Claire, hey Claire, wake up. I'm here, anya habang inaalog ang katawan nito. But Claire didn't respond him. Nabahala siya ng lubusan, kaya agad siyang tumawag ng tulong. Yung speedboat na nagpapaandar ng banana boat na sinasakyan nila. Lumapit sa kanila. Dali-dali niyang inangat si Claire at tinulungan naman siya ng driver na mailagay si Claire sa speedboat. Samantalang, siya ay sumampa at nilapitan ang dalaga na magpahanggang ngayon ay wala ring malay. Bumalik na tayo, saad niya sa lalaki na tinunguhan nito ang tango.
Pinaandar na nito ang speedboat, samantalang siya bahagyang ibinaba ang katawan ng dalaga. Hey Claire, wake up! Sinapu niya ang pisngi nito at inalog pero ayaw talagang magising nito. Wala siyang ibang nagawa kundi gawin ang teknik na minsan na niyang ginagawa. Ibinuka niya ang bibig nito, inipit ng dalawang daliri ang ilong at nagbigay ng hangin sa bibig ng dalaga. Hindi siya naiilang sa ginawa niya. Ilang ulit niyang binigyan ng hangin ito. Kapag kuwan ay ginawan niya ng CPR. But still, hindi pa rin humihinga si Claire. Aligaga na siya ng mga sandaling yun. Kabadong-kabado siya. But he didn't give up. He continued giving her air. Ilang ulit niyang sinipr ang dalaga hanggang sa magising na ito. Naglabas ito ng tubig sa bibig at tumingin sa kanya. Naanimoy ngayon lang siya nito nakita. Juan Miguel, it's me Claire. Thanks God, you're alive. Then he hugged her tightly. You saved me, Juan Miguel. Hindi makapaniwala nitong tanong. Malapad ang ngiti niyang humiwalay sa dalaga. Yes, I saved you. How are you? Are you okay now? Gusto mo bang dalhin kita sa clinic? No need, Juan Miguel. Ayos na ako. Thanks to you for saving my life. I thought I will die. Thank you so much. At siya naman ang niyakap nito ng mahigpit. Lalo pang napangiti ng malapad si Juan Miguel dahil sa inakto ng dalaga. Nagtagal ang yakap nito sa kanya ng ilang minuto hanggang sa humiwalay na ito. Nang makabalik na sila sa isla, kaagad niyang inaya si Claire patungo sa cabin nito. Oh my God, Claire, ayos ka lang ba? Diyos ko naman, Claire, bakit ka ba nahulog? Ano bang nangyari sa iyo, ha? Mga kaibigan niyo ni Claire, ayos na ako. Hindi niyo na kailangang mag-alala, Claire. Ni Claire, are you sure? We're worrying about you. Akala namin wala ka na. I'm so happy that you're still alive. Akala ko iiwan mo na kami, sabi ni Paulina. Saka sandaling niyakap si Claire. Bakit ko naman kayo iiwan? I'm so thankful dahil niligtas ako ni Juan Miguel. At kung wala siya, baka hanggang ngayon ay nasa ilalim na ako ng dagat. Then Claire looked at him while smiling. Bahagyang kinilig si Juan Miguel. It's his first time to feel this. Don't say that, Claire. Hindi ka mapupunta sa ilalim ng dagat dahil gagawin ko ang lahat. Mailigtas ka lang. OMG, nakakakilig naman kayo. Kayo na ba? Tanong ng baklang kaibigan ni Claire. Gaga ka, mahiya ka naman, Danilo. Kurutin ko yung tinggil mo eh. Paulina, your mouth. So, saway ni Claire. Gaga ka rin naman eh. Saan mo naman nalaman na may tinggil ang bakla eh. Baka yung iyo ang hilahin ko. Napailing na lang si Juan Miguel dahil sa pag-uusap ng magkakaibigan. Laking gulat na lang niya nang hilahin niya si Claire. Siya ni Claire palayo sa dalawa. Hindi maalis ang ngiti sa mga labi niya. Hawak-hawak ni Claire ang kamay niya. Ngayon lang ito ginawa nito sa kanya. Hindi katulad kanina na ayaw nitong magpahawak. Kaya naman lalo pa siyang nahulog sa dalaga. Saan tayo pupunta, Claire? Ikaw, saan ka ba pupunta? Ako kasi sa cabin ko. Pwede ba kitang samahan? Gusto kong makita kang ligtas hanggang sa cabin mo. Sure, let's go. Tumango lamang siya bilang tugon dito. Hawak pa rin ito ang kamay niya habang naglalakad sila patungo sa cabin nito. Ilang minuto ang nakalipas, nakarating na rin sila. Binitawan ni Claire ang kamay niya at inaya na siya sa loob. Salamat talaga, Juan Miguel. Without you, baka wala na ako. Ikaw naman kasi, bakit ba ang lapit? Ang lapit mo, ayan tuloy, nagdikit ang mga labi natin. Kung tutuusin, ikaw rin naman ang may kasalanan kung bakit ako nahulog sa dagat. Then she pouted. Imbis na magalit, natawa na lang siya. Such a cute woman. Hindi niya nagawang sagutin ito dahil may bigla siyang naisip. Paano kaya kung halikan niya ito ngayon? Kukontra kaya ito? Inangat niya ang kanyang kamay at hinawakan ang baba ng dalaga. Bahagyan ng laki ang mamata nito. Samantalang, siya ay dahan-dahang inilapit ang mukha rito. Walang kibo si Claire. He's about to kiss her lips when she pulled herself away from him. What are you doing, Juan Miguel? He could see the shock on her face. Nothing. But, nothing. Umiling-iling ito. Sige, aalis na ako.
Magpalit ka kagad para hindi ka kalagnatin. At tumalikod na siya. Ngunit hindi pa man siya nakakahakbang nang tawagin siya nito sa pangalan niya. What, Claire? Gusto ko lang magtanong sa'yo. Ayon ay kung ayos lang. Sure, ano bang tanong mo? Bakit nasa kwarto mo? Ang mga gamit ko, yung mga damit ko, bakit nasa sayo? Binasa niya ang mga labi, gamit ang dila. May nag-iwan lang nun sa kwarto ko, hindi ko yun kinuha sa'yo. Claire, I swear to God, I didn't steal those clothes. He lied because the truth is, pinakuha niya talaga yun. Okay. May tanong pa ako. Kayo ba ni Alexa? What? How did you say that? Walang kami ng babaeng yun. Pero nagalaw mo na siya ng ilang beses. Tumango siya. Oo, inaamin ko yun. Bakit? Wala lang. Ang yabang kasi. Hindi naman kita inaagaw sa kanya. What? Hindi niya narinig ang huling sinabi nito? Wala. At last, bakit mo pala binugbog si Bernard? Natigilan siya. Alam nito na siya ang bumugbog kay Bernard. Damn that man. Sinabi niyang wag sasabihin dito na siya ang bumugbog dito dahil baka matakot si Claire sa kanya pagdating ng panahon. May rason naman kaya niya binugbog ito. Lagot na naman yun sa kanya at lalong mas lagot ito kapag nilapitan na naman ito ang mahal niya. I have a reason why I did that. Claire, hindi mo na kailangan malaman dahil personal yun. Okay, sige na. You can leave na. Tinanguan lang niya ito saka tumalikod na. Ngunit muli na naman siyang natigilan ng tawagin na naman siya ni Claire. Hindi siya naiinis bagkus ay natuwa pa siya. Sa totoo nga'y gusto niyang manatili rito hanggang matagal. In other words, gusto niyang makasama si Claire. Why, Claire? May lahi ka ba? At ngumiti ito na akala mo'y bata. Why did you ask? But to answer your question, yes, may lahi ako. I'm half Spanish and half Filipino. Pero dito ako sa Pilipinas na lumaki. Bakit mo na itanong, Mirena? Mirena stand for my queen. Because for him, Claire is a queen of his life. Wala lang, curious lang ako. Nangingiting sagot nito sa kanya. Napapailing na lamang siya bago tumalikod na. Sa pagkakataong yon, hindi na siya muling tinawag nito. Kaya nakalabas na siya. Sinapo niya ang pagkalalaki niyang unti-unti nang tumitigas. Basta malapit sa kanyang dalaga. Bigla-bigla na lang tumatayo itong alaga niya na walang dahilan. Kahit walang dahilan. Kahit kinukontrol niya naman sarili na wag mo tumigas. Ayaw pa rin talaga. In the end, nagsasarili na lamang siya. After fleshing himself, naligo na si Juan Miguel. And after taking a bath, umupo siya sa kama. Kaharap ang laptop niya. May kung ano siyang kinutingting doon. Hanggang sa mapunta na siya sa CCTV camera na nakakunik sa cabin ni Claire. Isa pa'y gusto rin niyang makita kung nilalapitan ba ng mga kaibigan niya ang mahal niya. Oo, inangkin na niya si Claire at wala nang pwedeng umagaw dito. Hindi normal ang nangyari kay Juan Miguel. Basta, ang nangyayari, bigla na lamang siyang nahulog dito. Ngayon ay pinapanood na niya si Claire. Nakaupo ito habang naglalaptop. Umiiling siya saka pinindot ang isang button na pwedeng magpakita ng mga nakuhanan kanina o pwede rin kahapon. Basta kahit anong petsa o oras. Nakarecord ang lahat kaya mababalikan niya ang mga hindi niya napanood nakuha. Nakita niya si Claire na pababa ng hagdan at kalaunan ay naglakad papunta sa kusina. Pero biglang bumaling ang ulo ni Claire sa may pinto. Binuksan niyo ni Claire at nakita niyang si Bernard. Naikuyom niya ang mga palad na makita si Bernard. Lahat ng nasa video na panood ng mga mata niya. Kung paano gamutin ni Claire si Bernard. Nakaramdam siya ng selos kaya naman dali-dali niyang sinara ang laptop at agad na lumabas ng kwarto niya. Sakto namang paakyat si Cruz. Where's Bernard? Galit niyang tanong. Nasa cabin niya. Bakit? Damn that man. Akala niya hindi ko nakikita ang galaw niya. Then he's wrong. Fuming mads. Juan Miguel ran. Patungo na siya sa cabin ni Bernard. Naramdaman niya ang presensya ni Cruz na hinayaan lang niya. Nang makarating siya, walang ano-ano'y. Sinipa niya ang pinto ng cabin ni Bernard at pumasok sa loob. He saw him sitting on the wooden chair. Nilapitan niya ito at madaling kinuwelyahan. Are you flirting with Claire, ha?
Tanong niya, galit na galit. What the fuck are you saying, Juan Miguel? Galit niyang binitawan ito, kaya bumalik ito sa pagkakaupo. I saw what I saw, bastard. I watch your moves. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wag mong lalapitan si Claire. Baka gusto mong madagdagan niyang mga pasa mo sa mukha. Why don't you do that, Juan Miguel? Tumayo ito ng diretso. Wala akong paki kung dagdagan mo pa ang mga pasa o sugat ko. Pero ito lang ang gusto kong malaman mo. Mas una kong nakilala si Claire kaysa sa'yo. Mas una ko siyang minahal kaya hindi mo ako mapipigilan sa gusto kong mangyari. Wala kang karapatang pigilan ako na lumayo kay Claire. Gago ka talaga, Bernard. Susuntikin na sana niya ito nang pumagid na si Cruz. Enough, Juan Miguel. Magkakaibigan tayo. Wag kayong mag-away. Hindi na kami magkaibigan. Simula ngayon. We're not done yet, Bernard. Claire is mine. After saying those words, he left furiously. Kung hindi siya iniligtas ni Juan Miguel, baka patay na siya. She's always thankful dahil kahit si Juan Miguel ang naging rason kung bakit siya nahulog, iniligtas pa siya nito. Gusto niyang pasalamatan ito ng ilang beses, pero tama na ang ginawa niya. She already thanked Juan Miguel for saving her life. Ayaw niyang umuwi ng bangkay na? Never. So, ayos ka na ba? Paulina asked, then put the coffee in front of her. Nasa cabin sila at binisita siya ng kaibigan. Nagpapatimpla siya rito ng kape dahil nakaramdam siya ng lamig. Marahil ay dahil ito sa nangyari kanina. Kung lalagnatin siya mamaya o bukas, hindi na siya magugulat. Thank you, Paulina. Oo, ayos lang ako. At kinuha niyang tasa at humigop doon ng kape. Si Juan Miguel nasaan na yun? Tanong niya kapag kuway. Ayun, nakikipagharutan na naman. Are you sure that you are really okay? Dapat nagpapadala ka sa klinik para ma-check ka. Naintindihan siya ni Paulina. Sa kanilang magkakaibigan, maalaga at malalahanin ito. Oo, ayos lang ako. Sana sinabi mo na ayaw mo para hindi ka na namin napilit. Ayan tuloy, nahulog ka. Pero tika nga, kanina pa ako nagtataka, ha? Paano ko nahulog? Lumunok siya. Because of Juan Miguel. Napayuko siya. Alam mo naman siguro na nagsisigaw ako kanina kasi ayaw ko na talaga. Pero bigla siyang nagsalita. Napaharap ako tapos nagdikit ang mga labi namin dahil sa gulat. Napabitaw ako sa handle ng banana boat. Inangat niya ang mukha at nakita niya ang gulat na mukha ni Paulina. Nagkadikit ang mga labi niyo? Oh my God, Claire. Anong lasa ng labi ni Juan Miguel? Does it taste good? What? Anong pinagsasabi mo, Paulina? Oo, nagkadikit ang mga labi namin. Pero aksidente lang yun. At wala akong nalasahan. Mga isang segundo, nagkadikit ang mga labi namin. Magdilang anghel ka nga, Paulina. At ito ang napansin ko. Ngayon ko lang napansin na kulang sa kaligtasan. Bakit? Kasi dapat bago tayo sumampa sa banana boat na yun, dapat pinagsuot muna tayo ng safety vest. Ako I could swim pero kanina dahil sa sobrang lalim, hindi na ako nakaahon at pasalamat na lang ako dahil hindi ako nahulog sa maraming jellyfish. Napansin ko rin yan I remember before, pumunta kami sa Villa del Prado na beach resort. Tapos, nagbanana boat din kami. Before kami sumampa, binigyan muna kami ng vest. Never na akong sasakay sa banana boat. I hate it. Then, she sipped her coffee again. Nagkwentuhan pa sila ni Paulina na mga sandaling yun hanggang sa dumating na lang si Danilo. Sinabi nito kay Paulina na kailangan nilang lumabas dahil kakausapin sila ng Tito Jared niya. Kaya naman, mag-isa na lang si Claire ng mga sandaling yun. Inubos na niya ang kaping ginawa ng kaibigan. Nang maubos, humiga na siya sa kama sapagkat lalo pa siyang nilamig at sa pagkakataong yun ay kinaliglig na siya kahit kakainom lang ng kape. Nakatulog na pala siya at nagising na lang siyang sobrang init ng katawan niya. Nawala ang lamig at napalitan niyo ng init. Sabi na lalagnatin siya Marahan siyang tumayo sa kinahigaan at tumingin sa bintana. Gabi na kaya nilapitan niya yun at sinaraduhan. Tiningnan naman niya ang orasan. Pasado 8:00.